Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV, at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng reaction at pag-uusapan ay ang balitang Joey De Leon sinupalpal si Anjo Eliana, at ang video na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin lang po. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Isang like and share, subscribe mga tagapanood, napakalaking bagay po niyan dito sa ating channel, at maraming salamat po sa inyo. Kaya naman huwag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Itbulaga host Joey De Leon sinupalpal si Anjo Eliana dahil sa kabila ng mga kabutihan at mga naitulong nila dito ay nagawa pa silang siraan at ang Itbulaga. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Hindi na nga rin napigilan ng comedian legend host ng Itbulaga na si Joey De Leon ang kanyang sarili na maglabas ng sama ng loob laban kay Anjo Eliana dahil sa mga naging pasabog nito kamakailan laban kay Senate President Tito Soto, kung saan isiniwalat nito ang pagkakaroon ng kabit ni Soto. Si Joey De Leon ay matalik na kaibigan ni Soto, noon pa man nung nagsisimula sila sa showbiz kasama si Vic Soto ay pamilya na ang turingan nila, kaya naman para kay Joey De Leon ay kilala niya ang pagkatao ni Tito Soto. Isa rin sa mga dahilan si Tito Soto kung bakit nakapasok ng Itbulaga si Anjo, tinuring nila itong kaibigan at tinulungan, kaya naman ganito na lang kasama ang loob ni Joey dahil tila trinidor sila ng itinuring nilang kaibigan, dahil sa mga paninira sa Itbulaga at sinabing malaking sindikato daw ang nasabing noontime show. Bukod dyan, ang matinding revelasyon pa nito tungkol sa kabit ni Soto noong 2013 daw nagsimula, na labis na kasira ng pangalan ng senador, kaya naman patuloy na binabatiko si Soto dahil sa mga revelasyon ni Anjo. Kaya naman naglabas na ng hinanakit si Joey De Leon sa social media ng makahulugang mensahe na tila banat kay Anjo Eliana. Aniya sa kanyang post, hindi lahat ng tinulungan, marunong tumingin sa kabutihan mo. Ang kabutihan mo mabilis makalimutan, ang pagkakamali mo, tatatak habang buhay. Hindi ko kailangang banggitin kung sino, ang mensahe ko ay para sa lahat, sa showbiz o sa tunay na buhay, may mga taong tatandaan lang ang mali mo, pero hindi na nila naaalala kung paano mo sila tinulungan. Ayon naman sa mga netizens, hindi man daw nagbanggit ng pangalan si Joey De Leon, ay kumpirmado naman na si Anjo Eliana ang pinatamaan nito. Dahil sa paninira sa Itbulaga kung saan ay naging parte din si Anjo noon at nakatulong sa kanyang showbiz career ang naturang noontime show. Matatandaang matagal nang magkaibigan sina Joey De Leon at Anjo Eliana mula pa noong panahon ng Itbulaga at iba pang mga TV projects. Kaya naman, hindi makapaniwala si Joey na sisiraan niya ang Itbulaga at si Tito Soto na wala namang malalim na dahilan. Samantala, ang naging pahayag ni Joey De Leon ay nagsilbing salamin ng realidad na sa mundo ng showbiz o sa karaniwang buhay, madalas nakakaligtaan ng tao ang kabutihan ng iba, ngunit hindi kailanman nakakalimutan ang kanilang pagkakamali. Kaya naman ang lesson dito, na kahit gaano mo pa ka-close ang iyong kaibigan o kahit kababata mo pa ito at kapatid na ang turingan niyo, ay wag na wag mong ilalahad ang mga sikreto mo, dahil sa isang iglap at pagkakamali mo lang ay maaari mo itong ikasira sa lahat. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Para sa akin mga tagapanood, depende po yan sa taong pagkakatiwalaan. Di po ba? Kasi meron naman tao na kahit na mag-away kayo, reality po ito mga tagapanood, kahit mag-away kayo, ano man ang hinanakit nyo sa isa't isa, never nilang isinisiwalat kung ano man yung mga sekreto, madilim na sekreto ng nakaraan ninyo. Ganun po yung tunay na pagkakaibigan. Personalan man yung away, pero never pong sinasabi yun. Kasi nga, ipinagkatiwala sa iyo yung sekreto, dapat kailangan panindigan mo. Sa nangyari sa kanila po kasi parang hindi ko po masasabi kung sino talaga ang tunay na may kasalanan, kung sino ang nauna. Kasi ang napansin ko lang po talaga doon, gaya po ng unang reaction video ko sa nangyari sa ginawa ni Anjo Eliana, di ba? Hindi naman magiging ganto si Anjo Eliana kung wala ring ipinakita na pangit si Tito Soto, di ba? Hindi niya sasabihin yung sekreto kung wala ring ibinunyag na sekreto dito. Plus yung paggamit pa ng mga kaalyado para lalong siraan si Anjo Eliana. Pagdating naman doon sinasabi ni Anjo Eliana na malaki sindikato ang Itbulaga, at doon po ako hindi naniniwala kasi marami pong natulungan ng Itbulaga. Well, hindi ko rin po masasigurado na totoo yun mga tagapanood. Based lang po doon sa nakikita ko.
Sila naman ang nakakaalam niya kasi sila naman magkakasama sa trabaho. Pero para po sa akin, hindi po ako naniniwala na isang sindikato yan. Kasi syempre, nakikita naman po natin, di ba, kung gaano yung pagtulong, paano yung pagbibigay nila ng saya at pagbibigay doon sa mga walang-wala. Marami po silang natutulungan na ganun. Kaya sana dumating yung panahon na magkasundo rin sila. Kasi kami nga, di ba, once na nag-away kayo sa politika, pagdating ng araw, politika lang din ang magpapasundo sa inyo at makalimutan nila lahat yun. Sana maibalik nila yung magandang samahan nila kung may babalik sana. Pero kung hindi naman, bahala na po. Panahon na lang po makapagsabi kung magiging okay sila o hindi. Sige lang po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.